Magandang araw sa inyong lahat at welcome back po sa aming munting channel. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago pa lang po kayo sa aming channel, ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Pigil ang emosyon ni Catherine habang bumabalik sa silid ni Rafael. Tahimik na ipinid niya ang pinto at para naglalakad sa ulap na lumapit siya sa kama. Tulog pa rin ang binata. Patagilid ang pagkakahiga at nakabaluktot. Naupo siya sa gilid ng kama. Her hand did not know whether to caress his face, touch his hair, or not touch him at all. Baka magising pa kapag ginawa niya. Subalit nagmulat ng mga mata si Rafael. Ang blankong mga mata nito'y natuon sa kanya. Kapag kuwan ay kinuha nito ang kamay niya at dinala sa pisngi bago muling pumikit. Rafael. Nag-init ang mga mata niya hanggang sa tuluyang manlabo iyon, dala ng mga luhang naipon. Kahit anong gawin niyang pagpipigil ay tuloy-tuloy na umaagos ang luha sa magkabila niyang pisngi. Tahimik siyang umiyak. Si Rafael. Mahal niya ang lalaki. She loved this helpless man who held her hand as if he was clinging for his life. She loved him. Iyon ang napagtanto niya habang kausap si Alan. Hindi lamang pisikal na atraksyon ang nararamdaman niya para kay Rafael. Malalim yun. Nagmumula sa kaibituran ng kanyang puso. Tahimik na humiga si Catherine sa tabi ng binata. Tinanggap siya ni Rafael. Ipinaloob sa mga bisig nito at niyakap na mahigpit. Kapag kuwan ay nagmulat ng mga mata ang binata. Na makita ni Rafael ang luha niya mukha ay nagkaroon ng emosyon ng blanko nito mga mata. Biglang tumalim ang tingin nito na parabang handa itong pumatay ng mga sandaling yun. Bakit ka umiiyak? Malamig at mapanganib nitong tanong. Bumangon ang binata. Galit na mukha nito ang sumungaw. Si Alan? Anong sinabi niya sa'yo? Tinungo nito ang pintuan. Mabilis siyang sumunod. Mula sa likuran ay niyakap niya ang lalaki at pinigilan sa takdang paglabas. Rafael! Ibinaon niya ang luha ang mukha sa likod nito. Walang sinabi sa akin si Alan. Bakit? Ano bang dapat niyang sabihin? O may dapat ba siyang sabihin sa akin na hindi ko dapat malaman? Hinarap niya si Rafael. Kung ganoon, bakit ka umiiyak? Kinakaawaan mo ba ako? Inilapat ni Catherine ang isang daliri sa mga labi ng lalaki. Kapag kuwan ay tinitigan niya. Masaya lang ako, Rafael. Masaya lang ako na pinayagan mo ko manatili sa tabi mo. That's all. Anya bago yumakap dito. Oh Rafael, mahal kita. I just realized that I love you. May masaya bang umiiyak? Hindi kumbinsido nitong tanong. Bagaman hindi na tensyonado ang kalamnan, ang luha ay tumutulo dahil sa sakit, sa pait, sa pagdurusa. Hindi Rafael. Hindi lamang sakit at pagdurusa ang dahilan ng pagluha. Hindi mo pa ba naririnig mga salitang tears of joy? Hindi mo pa ba iyon nararanasan? Minsan, umiiyak ka dahil masyado kang masaya. Talaga? Posible nga ba ang bagay na iyon? Hindi ko pa yun nararanasan. Anito? Literal na hinagka nito ang mga luha niya para mapalis. Hindi pa ako nakakaramdam ng sobrang kasiyahan. Ang alam ko lang na masaya ako kapag kasama kita, Catherine. Nakarinig sila ng katok sa pinto. Kasabay ng tinig ni Alan. Rafael? Catherine, gising na ba si Rafael? Binuksan ni Rafael ang pinto. Umuulan. Agad na sabi ni Alan. Hindi nakaligtas kay Catherine ang muling pagbabago ng emosyon ng mga mata ni Rafael. Kumislap iyon sa excitement. Hinawakan siya ng lalaki sa kamay at bago pa niya maunawaan ang gagawin nito, hila-hila na siya ni Rafael palabas ng silid at palabas ng condo unit. Rafael, anong... Naguguluhang usal ni Catherine nang nasa elevator na sila. Pinindot nito ang button na patungo sa rooftop. Niwalang sapin sa paa si Rafael. Nakapajama buttons pa rin at sando. His hair was like a bird's nest. Ganon pa man, hindi matatawaran ang siyang nasa mukha ni Rafael. Para itong bata na excited sa kung anong bagay. Umuulan, Catherine, umuulan. Anito? Bago pa nakasagot si Catherine ay bumukas na ang elevator. Isang animoy parke ang bumungad sa mga mata niya. May mga bench,
mga halaman, basketball court at sa isang sulok ay mayroong malaking swimming pool. Pumapatak ang ulan. Walang pagdadalawang isip na lumabas si Rafael ng elevator. He spread his arms and looked up. Hinayaan nitong pumatak ang ulan sa mukha. Nakabuka ang mga bisig nito na parabang maligayang tinatanggap ang bawat patak ng ulan sa katawan. Nakasara ang mga mata ng binata pero hindi maitatago ang katiwasayan at kaligayahan sa mukha. Catherine stepped out of the elevator in amazement. Nababasa na rin siya ng ulan pero hindi niya alintana. Namamangha siya sa pinamamalas ni Rafael. Nang buksan nito ang mga mata ay inapuhap nito ang magkabilang kamay niya. I'm weird. Am I not? Hindi siya nakasagot. Dinala ni Rafael ang mga kamay niya sa dibdib nito habang ipinilupot naman ang mga bisig sa baywang niya. Nagsimula itong isayaw siya kahit walang tugtog. Kapag ganitong umuulan o walang araw, sakalang ako nagkakaroon ng pagkakataon na tumingala sa langit. Sakalang ako nakakalabas ng walang pandong na hindi nag-aalala na baka masaktan ako o ano. Paliwanag ng lalaki. I always love the rain, Catherine. Lagi kong hinihiling na sani umulan para makalabas ako ng ganito. Rafael, sino ka bang talaga? Ano ang lihim mo? Yun ang nasa isip ni Catherine. Ramdam ni Catherine na kahit may inililihim sa kanyang binata, hindi nababawasan ang pagmamahal na nadiskubre niya para dito. Lalo pa ngang lumalago. Sa mga ganitong pagkakataon, pakiramdam niya ay unti-unti niyang napapasok ang mundo ng binata. Tumigil si Rafael sa marahang pagsayaw. Binitawan ang mga kamay niya. Then his hands went to caress her cheeks. Hinuli ng mga mata nito ang mga mata niya at pinag-ugnay. Tila may gustong sabihin ang binata pero hindi niya iyon maunawaan. When Rafael cupped her face with his hands and bent his head downward, she knew he was going to claim her lips. Tumiyad siya at sinalubong ang mga labi ng lalaki. Ipinagpatuloy ni Catherine at Rafael ang panunukso sa isa't isa sa swimming pool. Sa kabila ng lamig at ng ulan ay lumikha sila ng apoy. A fire that was too hot to handle. Subalit may dumating na mga teenagers sa rooftop. Dumating din si Alan at nagdala ng mga tuwalya at bathrobe. Bumalik na sila sa condo unit. Pinag-shower ni Rafael si Catherine habang naiwan ito at si Alan sa sala at nag-usap. Tinapos ni Catherine ang panliligo. Binalot ni Catherine ang sarili ng tuwalya at lumabas na ng banyo. Sa ikalawang pagkakataon, manghihiram na naman siya ng kasuotan ni Rafael. And she just loved that. Rafael? Tawag ni Catherine na madatnan niya ang binata na nakaupo sa settee. Wala itong suot na pang-itaas. At nahimigan niya na wala sa pagkagulat ang tinig niya kundi sa katuwaan pa iyon. Masiyasiyang naroon si Rafael. Si Alan? Umalis. May pupuntahan daw siya. Hindi kumukurap nitong tugon. Ang paningin nito'y halos tumagos hanggang buto niya. Tumayo ang balahibo niya. Tumaas ang sulok ng mga labi. Umalis? O pinaalis mo? Privacy. Iyon ang umaalingaw-ngaw sa isip ni Catherine. Solo nila ni Rafael ang lugar. Nagkibit balikat ang binata. Hindi na yun mahalaga. Ang katabing unit ko ay pag-aari ni Alan. Napalunok si Catherine. Hindi naman na talaga iyon mahalaga. Ang mahalaga ay siya at si Rafael na sa mga sandaling yun ay parang mga magnet na hinihigop palapit ang isa't isa. Pwede ka na mag-shower, it's your turn. Iyon ba ang gusto mong gawin ko, Catherine? Paos ang tinig nitong tanong. Muling humagod ang paningin nito sa kabuuan niya. Shivers round down her spine. Her stomach quaked in anticipation. Sa kung anong dahilan ay humalagpos ang pagkakabuhol ng kanyang tuwalya. Nalaglag iyon sa paanan niya. Don't. Agad napigil sa kanya ni Rafael. Nang tangkain niyang takpan ng mga braso niya ang kanyang kahubdan. Wala kang dapat itago, Catherine. You are perfection. Shit! Lihim na pagmumura ni Catherine para siyang natutunaw sa tingin nito. And yet aware siya na tumataas ang tensyon sa silid. The temperature was rising and the desire was swirling around them like a lingering wisp of smoke. Hindi nag-aksaya ng oras si Rafael. Hinapit siya nito.
Namaybay ang mainit na kamay nito sa likod niya. Sa kurba ng kanyang baywang, nakadama ng kung anong kapangyarihan si Catherine. This man was surrendering himself to her and the idea was compelling. Very compelling. Kinagat niya ang ibabang labi at pilya nitong tiningnan. Baka magsisi ka. I am dominant sometimes. Tudyo niya. Baka makalimutan mo ang pangalan mo pagkatapos. Lokring! Naiinis na bahagyang tinampal ni Catherine ang braso ng kaibigan. Titig na titig kasi ito kay Rafael habang ang binatay nag-excuse para tumungo sa men's room. Baka naman matunaw na si Rafael niyan. Nakasimangot niyang dagdag. Naiinis na talaga siya sa kaibigan dahil hindi nito nilulubayan ng tingin si Rafael. Lihim na nagdiwang ang kalooban ni Catherine nang maalala ang nangyari kanina sa pag-itan nila ni Rafael. Alam na alam ni Rafael kung paano siya pasisiyahin ito. Pagkatapos nilang magniig ay niyayan siya ng binata na manood ang sine. Nagpunta sila ng mall. Napansin niya na marami siyang kiss mark sa lieg kaya nagsuot siya ng scarf para itago ang mga iyon. Ang mga labi niya ay namamaga dahil sa marahas na halik ni Rafael. Nag-a-apply na lang siya ng pulang lipstick bagaman halata pa rin na kumapal ang kanyang mga labi. Nang makalabas sila ng sinihan ay nakita sila ni Lokring. Tinawag siya ng kaibigan. Ipinakilala niya sina Rafael at Lokring sa isa't isa. Nang sabihin ni Catherine sa binata na best friend niya si Lokring ay niyaya ni Rafael ang babae na sumalo sa kanila ng dinner. Siyempre pa, hindi tumanggi si Lokring. Ngayon, kung maaari lang, yayayain na niya si Catherine na umuwi na si Daniel. Gusto niyang alisin ang binata mula sa paningin ni Lokring. Mula sa paningin ng mga babaeng hindi maitago ang paghanga rito. For goodness sake. Mabuti na lang at mukha siya lang ang nakikita ni Rafael. Nasa kanya lang ang atensyon na tulad ng dati. May pagka-possessive ang paraan ng paghawak nito sa kanya. Para bang ipinababatid sa buong mundo na pag-aari siya. Siya ang nakilala mo sa party? Nalalaki ang mga matang tanong ni Lokring. Oo, sagot ni Catherine. My goodness, pumalatak si Lokring. Agad nitong kinuha ang baso ng tubig at uminom. Wow, super hot Catherine. Hindi lang gwapo. Nakakalunod ang apil niya ah. At mukhang gusto mo na siyang kainin ng buhay. Nagmamarakulyo pa rin niyang tugon. Stop staring at him. Akin siya. Wow, such possessiveness ha? May kapatid ba siya? Wala, pero may kanang kamay siya. At hindi pa huli kay Rafael ang kagupuhan. Ipapakilala kita kay Alan. Ngumisi si Lokring. Hindi kita masisisi. Kung nagkataong akin siya, hindi ko siya palalabasin ng bahay. Delikado. May gali. Si Rafael para siyang lumalabas mula sa mga nobelang nababasa ko. The gorgeous, dominant alpha male. Nobela? You mean the erotic books you are reading? Nakairap niyang sabi. Hindi siya ginugod time lang ni Lokring. Nababasa niya sa mga mata nito ang paghanga para kay Rafael. Kung hindi lang siya kaibigan nito, siguradong kanina pa ito nag-flirt kay Rafael. Pwede ba Lokring? Nagtaas ito ng kamay. Hey, I can bet na hindi lang ako ang nag-iisip ng ganoon. I'm sure lahat ng babae ay maghahangad na matikman ang halik ni Rafael. Mapaloob sa mga bisig nito at higit sa lahat, ninisiyan siya ni Lokring. Makasama sa kama. Iyon ang hula ni Catherine na idudugtong ni Lokring sa sinabi at na makita nito na hindi na maipinta mukha niya ay humalakak na lang ang babae. So what now? May maririnig na ba akong pasasalamat? Thank you. Agad niyang sabi. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng imbitasyon na yun ni Mr. Cupido. Salamat at pinilit mo kong umattend dahil doon nakilala ko ang lalaking itinitibok pala ng puso ko. Nakilala ko si Rafael. Lumuwang ang ngiti ni Lokring. You are most welcome. Don't worry, dear. He's all yours. Pero hindi mo maiaalis sa aming mga kabaro mo. Nahangaan si Rafael at pagpantasyahan. Ang lakas ng tawa ni Lokring nang batuhin niya ng masamang tingin. Siya nga pala, malapit ng kaarawan ni Direktor
at nakita ko na ang perpektong regalo para sa kanya. Kinuha ni Lukring ang cellphone. Nagpipindot doon bago ipinakita sa kanya ang direktor na sinasabi nito ay ang direktor ng ospital na pinagtatrabahuhan nila. Here. Kinuha ni Catherine ang cellphone at tiningnan. Litrato ng mukha ng isang babae ang nakita niya. Tila umihip ang hangin nang kunan iyon dahil napunta ang ilang hibla ng buhok sa mukha ng babae. Ganun pa man, malinaw na nakikita ang ekspresyon ng mga mata nito. Tila hindi alam na kukunan ito ng litrato dahil nasa mga mata ang pagkagulat. Ganoon din ang isang damdamin na punong-puno ng emosyon as if the lady was looking for someone she loved. Ang background ng litrato ay dagat at ang papalubog na araw. Hindi malaman ni Catherine kung bakit tumambol ang kanyang dibdib. Parang pamilyar sa kanya ang babae. Sino to? Tanong niya kay Lukring. Actually, kinuhanan ko lang ng picture ng isang art piece na naka-exhibit sa gallery na pinuntahan namin kahapon. Napag-alamanan kasi namin na may kinahuhumalingang world-class photographer sa director. Alam mo naman na die-hard fan at critic si director ng mga photographer, hindi ba? At ang picture na ito ay trabaho ng photographer na iyon. Muling sinulya pa ni Catherine ang litrato. Bigla ay hindi siya mapalagay. Biglang may gumulo sa kanyang isip. May kung ano sa litrato na nagdulot sa kanya ng nakakaasiwang pakiramdam. No, ang babaeng iyan ay photographer mismo. Dinig ko ay talentado talaga iyan kaya mabilis na sumikat sa larangan ng photography. Hey, you look bothered. What's wrong? Napatingin siya kay Lukring. Ganoon ba kahalata na naapektuhan siya ng litrato? Ibinalik niya sa kaibigan ng cellphone. Kinuha niya ang baso ng tubig at uminom. Bakit ba ibang pakiramdam niya nang ipakita sa kanya ang litrato? Maya-maya ay bumalik na sa mesa si Rafael. Kinalma ni Catherine ang sarili. Ganun pa man hindi pa rin siya mapalagay. Ang babae sa litrato parang pamilyar talaga. Hey! Tawag pansin ni Rafael kay Catherine. Narito na tayo. 1 minuto na yata ang nakalipas mula nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng bahay ng dalaga. Pero tila hindi nito iyon napansin. Kanina pa ito tahimik at tila napakalalim ng iniisip. She looks so bothered. Tila nagulat pa nga sa pagtawag niya. Nilinga ni Catherine ang bahay kapag kuwan ay bumalik sa kanya ang paningin. Rafael, pwede ba akong humiling na dito ka na matulog? Samahan mo ko please? Why? Wala ba si Lorna? Umiling ang dalaga na nagpaalam na magbabakasyon muna. Pinayagan ko na. Samahan mo naman ako please. Tumiim ang tingin niya sa dalaga. Alam nang hindi dahil wala roon si Lorna ang dahilan kung bakit humiling si Catherine na samahan niya ito sa bahay. Kung normal na pagkakataon lang yun, baka sinagot na niya ito ng panunodyo. Pero hindi may pagkakaila na parang may gumugulo sa dalaga. Mula nang umuwi sila ay tila malalim nang iniisip. Sigurado siya na wala naman siyang nagawa na maaari nitong ikagalit sa kanya dahil panay pa nga ang hawak nito sa braso niya habang nagdadrive siya. Madalas ay humihilig din sa balikat niya. Okay, pagpayag niya. Naging malikot ang mga mata ni Catherine. Hindi na pala. Kaya ko na. You can go. Catherine? Awat niya. I'm staying. Bumaba siya ng kotse, lumigid sa gawin ng passenger seat at binuksan ang pinto. Catherine hesitantly climbed out of the car. Na makarating sa front door, kinuha niya ang bag nito at hinanap ang susi ng bahay. Na makita ay binuksan niya ang pinto at kinapa ang switch ng ilaw sa tabi ng dingding. Saan ang silid mo? Second floor. Binuhat ni Rafael ang dalaga. Hindi naman nagprotesta si Catherine. Isinubsob pa nga ang mukha sa kanyang dibdib. Rafael chest ache. Nagsisisikip ang dibdib niya makita na nagkakaganoon ang dalaga. Para bang magagawa niyang baliktarin ang mundo para lamang malaman kung ano ang dinadamdam nito. At kapag nalaman niya kung ano, gagawin niya ang lahat na makakaya para mabigyan niyo ng solusyon. Dahil gusto lang niya na nakangiti ang dalaga na may kislap ang mga mata nito.
He planted a soft kiss on Catherine's head. Ang emosyon ng mga mata ng dalaga, iyon din ang emosyong nakasungaw roon nung una niya itong makasabay sa elevator sa ospital. Anong gumugulo rito? Aling silid? Masuyo niyang tanong na makitang dalawang silid sa second floor. Kaliwa. Binuksan ni Rafael ang silid. Agad niyang ibinaba ang dalaga sa kama. Kapag kwan ay lumuhod siya at tinanggal ang suot nitong sapatos. Mabilis niyang binuksan ang air conditioner at muling dinaluhan ang dalaga. Dinampian niya ng halik ang noon nito. Mukhang wala naman itong sakit. Wala lang yata talaga sa mood. Sabihin mo na sa akin kung may kailangan ka. Ikaw, kailangan kita, Rafael. Dito ka lang muna sa tabi ko. Tinanggal niya ang kanyang sapatos. Hinubad ang kanyang suit bago nahiga sa tabi nito. Agad nang pumaloob si Catherine sa mga bisig niya. Siya naman ay niyakap ito na mahigpit handang protektahan mula sa kahit na sino. Hindi niya hayaan masaktan ito ng kahit na ano o sino. Sleep now, baby. Sleep now. Maya-maya na niya tatawagan si Alan para ipaalam na doon na siya sa bahay ni Catherine magpapalipas na magdamag. I'm going to the bathroom, sabi ni Catherine bago siya kumawala sa mahigpit na yakap ni Rafael. Pinakawala naman siya ng binata. Dali-dali siyang bumaba ng kama ni hindi niya isinuot ang kanyang tsinelas. Nang nasa loob na siya ng banyo, ay dali-dali siya naghilamos ng mukha. Tila ba sa pamamagitan niyon ay malilinis ang nag-uulap niyang isip. God, why I am feeling this way? Anong pakiramdam, Catherine? Yung pakiramdam ng pag-atake ng konsensya. Sagot ng kabilang bahagi ng kanyang isip. Napapikit si Catherine. Inaatake na naman ba siya ng guilt? Paglingon ni Catherine, mata niya ang isang cabinet. Parang biglang lumukso ang dugo niya. Sa pagkakatanda niya ay may bote roon ng alak na nangangalahati na ang laman. Hindi na niya yun na ibalik sa ref sa silid niya hanggang sa malimutan na niya ang tungkol doon. Walang pag-atubili na binuksan ni Catherine ang kabinet at mula roon ay inilabas niya ang bote ng alak. Nang maisip ni Catherine si Rafael ay pumaloob siya sa shower room at binuksan ang shower. Sa ganoon ay maririnig ni Rafael ang lagaslas ng tubig at hindi ito maghihinala kung bakit siya natagalan sa loob. Catherine slumped onto the floor. Dire-diretsong tinungga niya ang alak. Hindi niya inintindi ang pait at init na gumuguhit sa lalamunan niya. Muli ay tutulungan siya ng alak para makatulog, para pansamantalang pawiin sa isip niya ang alalahanin. Dumating si Rafael sa buhay niya at lumiwanag ang mundo niya. Nagkaroon iyon ng kulay. She was too happy, everything seems perfect. Nalimutan niya ang tungkol sa alalahanin niya. Pero pansamantala lang pala. Bumabalik sa isip niya ang multo. Pumupuno sa dibdib niya ang guilt. God, hindi ba talaga ako karapat-dapat lumigaya? Is this the price I have to pay for my sin? Tahimik na lumuhas si Catherine. Then she got up. Tumuo ng paningin niya sa landline phone. Meron niyon sa banyo niya dahil sa propesyon niya para makontak siya sa lahat ng oras. Before Catherine knew it, ang nanginginig na daliri niya ay idinayal ng isang numero. Ang landline number niya ay nakasave sa telepono ni Anthony. Kapag alam nito na siyang tumatawag, sasagutin nito yun. Anthony? Usal niya na kumonekta ang tawag niya. Lasing ka ba? Kinagat ni Catherine ang pang-ibabang labi niya. Hindi ako deserving sa pag-aalala mo, Anthony. Kakailangan ko ng alcohol eh. Sagot niya bago marahas na pinali sa mga luhang naglalanda sa magkabila niyang pisngi. May problema ka ba? Yeah, and you would kill me, I believe. Shimmy, once you get back, Anthony, isasabihin ako sa'yo. Bye. Ibinaba niya ang telepono at impit na umiyak. Catherine, natatagalan ka na dyan. Is everything alright? Na malakas na tinig ni Rafael, kasabay ng isang katok. Nang hindi siya sumagot ay agad nang bumukas ang pinto. My God! Rafael uttered. Dali-dali siya nitong dinaluhan. Rafael was trembling. Natataranta ito.
Hindi malaman kung papaano siya aaluin. Lumuhod ito at niyakap siya. Baby? Hindi na alam ni Catherine kung papaano nangyari pero ang sunod na namalayan niya ay kalong na siya ng mga bisig ni Rafael. He was slightly growling as if he will do anything just to take away her pains. Rafael? Sabi niyang patuloy na umiiyak sa dibdib nito. Catherine, wake up. Catherine, baby! Wake up! Habol ang hininga na napabalikwas si Catherine. Ang huling natatandaan niya ay nasa bisig siya ni Rafael sa shower. Marahil ay nakatulog na siya sa bisig nito at saka siya inilipat ng binata sa kama. Napapitlag pa siya na maramdaman ng kamay na humahaplos sa likod niya. Rafael? Yumakap siya sa lalaki. Ipinikit niya ang mga mata. She knew she was trembling. Bumabalik na naman ang bangungot. Ang nakakatakot na bangungot na yun. Pabiling-biling ka at umuungol. Baka ako nananaginip ka ng masama. Shh! It's okay. Masuyo nitong sabi habang kinakalma siya. Natatakot ako, Rafael. Natatakot ako. Hindi na naman ako patahimikin ng mga bangungot ko. Hindi na naman ako patahimikin ng konsensya ko. Humahagulhol niyang sabi. Pagkatapos ng ilang araw na hindi siya ginugulo ng alalahanin, pagkatapos ng ilang gabi na payapa ang tulog niya, heto, at muli na naman siyang inuusig ng konsensya. Ipinapaalala na hindi siya karapat-dapat na maging masaya dahil may mga tao siyang inalisan ng pagkakataong maging maligaya. Ang bigat-bigat ng kanyang dibdib dahil sa alalahanin na mamahay roon. Parang puputok na. Bakit ka natatakot? Kanino ka natatakot? I am here. Hindi kita pababayaan. Isang kasalanan ang nagawa ko. At hindi ako nun pinatatahimik. Kung gusto mong matahimik, open your heart and let go of the burden. Talk about it. Unload it. Mahirap gawin pero iyon ang makapagpapagaan ng loob mo. Humiwalay siya kay Rafael. Luhaan na mukhang umiiling-iling. Hindi ganun kadali yun, Rafael. Hindi ko magawang harapin ang kasalanan ko. Malaking kasalanan ang nagawa ko. I've made people suffer. Sinaktan ko sila. Kapag nalaman nila ang ginawa ko, kamumuhian nila ako. Iiwasan. Humagulhol niyang wika. Oo, Rafael. Nagkasala ako. May ginawa akong kasalanan. Masama akong tao. Rafael cupped her wet face with his hands. Pinalis nito ang mga luha niya. Pagkatapos ay hinagka ng kanyang noo. Lahat ng tao ay nagkakasala, Catherine. But do not let that mistake define you. Define who you are. Ang bawat bukas ng buhay natin ay may magandang oportunidad para ituwid ang pagkakamaling yun. Harapin mo ang katotohanan. Iyon ang magbibigay sa iyo ng katahimikan. Everybody deserves a second chance. Napagulhol si Catherine. Hindi mo ko husgahan? Umiling ang binata. Bakit ko gagawin yun? Busilak ang puso mo, Catherine. Hindi ka maapektuhan ng ganyan kung hindi mabuti ang puso mo. You deserve to be happy. Kung gusto mo, sasamahan kita sa pagharap sa mga taong yun na sinasabi mo. Oh, Rafael! She cried. Yumakap uli si Rito at umiyak ng umiyak sa dibdib nito. Hindi ko gustong makasakit ng tao. Hindi ko sinasadya. Alam ko. Calm down, Catherine. God, she needed some alcohol to calm her nerves. Subalit inapuhap ni Rafael ang mga labi niya at mabilis ang kanya naging pagtugon. Hindi alcohol ang kailangan niya, kundi si Rafael. Kailangan niya maramdaman na hindi siya nag-iisa, na may karamay siya. And Rafael was there, too willing to help her. Naging mabilis ang mga kilos nila. Ilang sandali lang ay naglulunoy na sila sa dagat ng kaligayahan na dulot ng pisikal na pagniniig. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.